Okay. So, yan. Recording na siya. So, again, social psychology muna. In your own understanding, medyo, um, tawag dito, madami na tayong na-discuss sa intro to psychology. Ano ba dinidiscuss natin sa social psychology? Ano sa tingin niyo yung dinidiscuss natin sa Soc Psych class? Anyone? Mary Rose. Very good. So, influence ng society. Yasha, May. Okay, very good. Jen. Okay, pinagmamasdan ang sarili sa salamin ng mundo. Very good. Last muna, girly. Okay, how we act in a society or a group. Okay, mamaya ulit ha. In social psychology, thank you for your answers. Una, tandaan nyo class, behavior pa din. Human behavior pa din ang pinag-uusapan natin. Okay? But, at the same time, human behavior in the face of the influence of the social environment or in the face of social situation. Sa madaling salita class, tayo ay kumikilos o nagbe-behave tayo in particular ways kasi nai-impluwensyahan tayo ng social environment. Okay? Kung titingnan nyo, medyo drifting to doon sa definition natin ng personality psychology last week. Kasi ano ba sinasabi sa personality? Kapag may particular trait kang ganito, ito ang magdidikta sa'yo ng behavior mo. Natatandaan nyo class in personality psychology last week Tanda pa? Tanda pa ba? Hindi na. Ngayon naman, sa social psychology, yung behavior mo, it's not just really about your trait or your personality, but because you are being influenced by the environment, by the situations that you are into. Okay, so may mga question. How do we conceive people? Attitude. Okay, ano yung impressions? Paano ba tayo nagpo-form ng impressions? How are we influenced by what others do and think? And ano yung aggression? Tsaka altruism. Okay? Now, at the same time, una muna, attitude and social cognition. Ang attitude class, okay? Sino ma-attitude dito? Taas nga kamay. Like nga, ma-attitude. Okay. Minsan kasi, pangit kasi yung naging term na o yung paggamit natin ng word na ma-attitude. Pero lahat tayo may attitude. Tandaan nyo class, ang attitude, evaluation siya of people, objects, ideas, and behavior. Evaluation. So, depende yung attitude mo sa magiging behavior mo sa isang tao. Okay? Meron ding tinatawag tayong persuasion. Persuasion naman is the process of changing your attitude. Okay? Ano ba yung element? Ano yung message? Ano yung characteristic ng message? Pangatlo, ano yung characteristic ng tao na tinatarget ng persuasion?
Okay? Saan ba kayo nakakakita ng mga persuasions class? Saan tayo pinapersuade? Sa mga bagay na nakapaligid sa atin. Saan very common yung persuasion? Mary Rose. Ano? Okay. Very good. So, sa mall, saan pa? Sa mga commercial, 'di ba? So, may persuasion doon. Ano? And class, ang persuasion sa atin, dalawa yung ruta. Dalawa yung ruta o base sa Elaboration Likelihood Model, ELB. Okay? Elaboration Likelihood Model. Central route tsaka peripheral route. Pag central class, tandaan nyo to, take note of this. Pag central, gitna, ang atake ay logical, rational, sensible. Pag peripheral route, more on sa emotions, more on appeal, more on attractiveness. Kaya kunyari, kung bibili kayo, pag peripheral, gusto mo lang. Pag central, kailangan. Nakita niyo yung difference? Pag peripheral, gusto mo lang. Pag central, kailangan. Kaya tingnan nyo, sa sales, yung mga sales agent, class, sa peripheral route, tingnan nyo ano mga karakteristik ng sales agent. For example, sa mall. For example, sa kotse. Anong karakteristik nila? Ano mapapansin nyo? Physically. Other hands. Ira. Okay, presentable, approachable. Makikita nyo din, talagang nag-aayos sila. They make themselves look very attractable. Okay? Kaya minsan, bibili ka. Maya-maya, malalaman, hindi ko naman pala kailangan, nagustuhan ka lang, parang na-sales stock ka lang. O parang nagandahan ka lang, o nagwapuhan ka lang dun sa nagbebenta sa'yo. So, peripheral na. Pero sa central route, ang tanong dyan, hindi kung gusto mo, kung hindi kung kailangan mo. Kunyari, inuubo ka, ang masakit ang ulo mo, wala kang gamot. Tapos, randomly, nanonood ka ng TV, dumaan yung commercial, for example, ni John Lloyd Cruz ng paracetamol. So, may invite ka o mape-persuade kang bumili ng gamot. 'Di ba? Malinaw 'yon. Pero, yung pagbili mo ng gamot, anong kahulugan nun? Yung pagbili mo ng gamot, class, sa central route. Affable, Mary Rose. Yun, kailangan. Diba? Kailangan. Hindi lang gusto. Hindi na nga gusto. Kailangan na. Okay? So, yun. So, kapag high need for cognition, central route, pinag-iisipan ng ayos. Logical, reasonable, sensible. Pag low need ang cognition, peripheral. Appeal to emotion. Diba? Ang daming ganyang ads, ang daming ganyang commercial, advertisement. Kung tingnan nyo yung sa RC Cola, diba? Nung recent years, diba? Walang kakwenta-kwenta yung commercial ng RC Cola. Sobrang bizarre, sobrang weird. Na kung titingnan mo, hindi siya mag-a-appeal sa rationality mo, sa frontal lobe mo. Kasi walang sense. Pero appealing siya sa emotions. Kaya class, may lumabas na study, pagkalabas ng RC Cola, ng commercial na lang yon, tumaas ang sales nila. Peripheral route. Okay? Kung titingnan nyo class, ang social psychology,
ito yung field na pwedeng pasukin ng mga psychologists sa advertisement. Kaya sabi ko sa inyo, madaming field ang pwedeng pasukin ng psychology. May kilala ko na psychologist, hindi ko lang sa advertisement, pero nagtatrabaho siya sa MTRCB. Psychologist. Nagtatrabaho sa MTRCB. Kasi may influence. May influence ng advertisement sa persuasion, sa behavior ng isang tao. Kaya yun, kahit sa field na to, pwedeng pumasok kayo. Okay. Ngayon, meron din tinatawag tayong cognitive dissonance. Ang cognitive dissonance class nangyayari kapag may cognition ka, saka may behavior ka na taliwas. Kunyari, masama mag-yosi. Okay? Yun yung isa. Pero, nagyoyosi ka. May paniniwala ka, masama mag-yosi. Pero your actions doesn't reflect your cognition. Kunyari, class, ganun. Tapos na-realize mo, ay, nagyoyosi. Tapos sinasabi kong masama mag-yosi. Ano mararamdaman nyo? Or what will the person feel pag ganun? Is it comfortable? Kapag nakikita mo na hindi in line yung thinking mo sa behavior mo. Hindi, di ba? Anong ginagawa natin? May iba't ibang paraan. Yan. Para mas maintindihan nyo, ito yon. Pwede kasi again, ang cognitive dissonance, psychological tension siya. Ang isang tao na contradictory yung attitude. Medyo nalilito ko kasi iba yung textbook ko. Sa social psychology kasi iba yung textbook na ginagamit ko. So, iba yung presentation. Pero same lang naman. Kunyari, nagyoyosi. Masama magyosi. Uncomfortable. Anong pwede mong gawin? Change your action. Itigil ang pagyoyosi. Sa tunay, ito yung pinakamahirap. Okay? Ito yung pinakamahirap. Pwede din change belief. Anong gagawin mo? Hindi naman totoo. Hindi naman totoo na masama magyosi. Diba? May mga ganun tao. Pangatlo, change action perception. Yan, dito papasok yan. Pwede kasing, hindi naman, konti lang, 3 kaha, konti lang. Diba? Pwede kasi, sa social psychology class, tinuturo ko sa 3rd year. Pag ngayong semester, may social psychology mga 3rd year. Yung isa, adding another cognition. Masama magyosi, nagyoyosi ako. Magbibigay ka ng another cognition, ang sasabihin mo, yain na, mamamatay din naman. Diba? Yain na, mamamatay din naman. Diba? Kung makikita nyo class, yun nga, gumagawa tayo para ma-reduce yung dissonance kasi uncomfortable siya. Gumagawa tayo ng iba't ibang paraan. Okay? Ang common term nito class, ito yung layman term ng cognitive dissonance ay rationalization. Familiar sa word? Rationalization. Nagra-rationalize. Na tila baga tama, pero mali talaga yung sinasabi. Sa Tagalog, ito yung pangangat. Pangangat? Charme. Ayun. Medyo loose lang, pero siguro yung pinaka-close na pwede nating i-relate. Pangangatwiran. So, that is cognitive dissonance. Schemas naman. In social cognition, it is the way we understand people and make sense of others and themselves. Ang schema class, para siyang blueprint natin. Framework, mental framework. Na ino-organize ito on how we think, how we perceive,
napakahalaga plus ng schema, lalo na kapag tayo ay humaharap sa mga bagong sitwasyon. Bakit? Tingnan nyo. Dito sa atin, sanay na sanay tayo. Kunyari, kakain tayo sa labas, kakain tayo ng fast food, sa Jollibee, o kaya sa McDo. So, kung ano mang available dito sa atin, pagpalagay natin, lumuwas kayo ng Maynila, tapos ay pumunta kayo ng mall, nakita nyo sa mall, may fast food chain na bago sa inyo, wala dito sa atin. Popeyes. Pagpasok nyo, kahit first time yung kumain sa Popeyes, alam niyo yung gagawin nyo. Hindi kayo nangangapa sa dilim, ano bang gagawin ko dito? Why? Ano yung ginagamit yung mental frame ng pag-order sa Popeye? Saan kayo nagbase? Saan kaya? Doon sa previous experience nyo na it's the same kapag order kayo sa Jollibee, sa McDo. Iba lang nung brand. Diba? Wala naman siguro sa inyo bago kayo pumila, mag-search sa Google paano umorder sa Popeye. Para kayong ewan pag ganun, diba? Wala naman ganun sa inyo. Para kayong ewan pag ganun yung ginawa nyo. Alam nyo kasi yun nga. May framework tayo. Naintindihan? Okay, so yun siya. So yun, paano ba tayo nagpo-form na impression? Central traits. Okay? Sa central traits, ito yung nagbibigay. Sino ba yung tao? Pangalawa, ito, very dangerous tong pangalawa. The slices of behavior. Diba? Ang galing nating mag-form o mag-judge na isang tao based on a single behavior. Tama, mali? Tama. Diba? Diyan tayo ito yung weakness natin. Itong pangalawa. Minsan, yung impression natin sa iba o yung attitude natin sa iba, it's because of our mood. For example, your mood is happy. You tend to view people or ang impression mo sa iba ay positive. Diba? Another example. Dito mas makaka-relate yung mga babae. Yung mga babae, pag nasa monthly period, iba yung mood. Kaya lahat ng makikita na ng tao nakakaiyamot. Diba? Ang sarap hampasin kahit walang dahilan. Tama, mali? Tama, di ba? Yun kasi, di ba? Pag kayo ay nasa monthly period nyo, may hormonal, hindi hormonal imbalance ba? May hormonal changes or adjustment. So dahil physiological siya, nakaka-apekto siya sa psychological. Kaya hindi mo malaman kung bakit galit. Hindi mo malaman kung bakit iyamot sa iyo. Okay? Yun, nakikilik daw or napipindot si anger. Okay? Nasusundan class? May question? Okay. So, yun. So, ang attribution class minsan, dalawa din. External, pag external, situational. Pag internal, dispositional. Example, kunyari, si Jen ay barista sa isang coffee shop. Okay? Tapos, kunyari, o-order ako ng kape. Umaga, 7 a.m. Tapos, pagdating ko sa harap ni Jen, turo ko ng turo. Hindi ko malaman kung anong orderan kong kape. And it took some time. Tapos ay, siguro sa inip ni Jen, sabi, ano ba yan? Order ka ba o hindi? Nagalit. Nagalit. Kunyari, nandun kayong lahat sa coffee shop. Anong sasabihin nyo tungkol sa kanya? Anong sasabihin nyo kay Jen? Nagulat kayong lahat. What will you say?
What will you say, class? Right after yun nga, yun ang sabihin ni Jen. What will you say? Sige nga. Hypothetical lang naman. Sobrang ganda. Attitude. Ano pa? Ano ba sabihin niyo? Napakainipin. Okay. Pangit yung reaction natin. Okay? Pwedeng magkaroon tayo ng, yan, titingnan nyo dito, yan, dispositional cause. Napakasungit. Okay, pwede. Ganda nga, sama naman ng ugali. Wala din. Diba? Pwedeng sabihin ganun. Diba? Dispositional causes. Internal. Okay? Pero, paano, class? Kapag sinabi ko sa inyo, na a night before pala, si Jen, nakita niya yung boyfriend niya may kadate na iba. Nakipag-break siya nung gabi. Tapos, nung umaga, nung papunta siya sa trabaho niya, nasiraan yung sasakyan na sinasakyan niya. Tapos pagdating niya doon sa coffee shop, yung dalawa niyang kasama sa shift, absent, hindi nagsabi. Siya lang yung nasa shift. Masasabi niyo pa ba na masungit siya or impatient siya? Because of what happened to her since last night. Hindi na. Diba? Kung makikita nyo, siya ay, yung behavior niya ay dala ng mga sitwasyon na naipit siya. Break up nung gabi, nasiraan papunta sa trabaho, walang kasama sa shifting. 'Di ba? Situational. Hindi siya dispositional. Hindi dahil ganun talaga siya. Kung hindi, siya ay biktima lang din ng sitwasyon. 'Di ba? Minsan kasi o madalas, 'di ba, ang hilig nating internal attribution. We tend to judge other people's behavior, or particular behavior, because they are like that. Ganun talaga sila. Minsan hindi natin nakikita na ay pwedeng naiipit siya ng sitwasyon. That's why he or she reacted in that way. Ang galing, di ba? Nasundan nyo? Ang galing na psychology. Diba? Napaka-simple na lesson ito. Wag tayo, bago natin husgahan ng isang tao kung ganun talaga siya, tingnan muna natin yung sitwasyon na pumapailalim siya. Okay? Most probably kasi, dahil dito, may external attribution. Pero syempre, hindi din naman natin tinatanggal na may mga tao talagang masasama ang ugali. Okay? Ay, mga ganun talaga. Pero syempre, bago yun, ari muna tingnan natin. Okay? Yun. Okay, meron na sila isasama na sila sa project nila na isang topic. Ibahin nyo, baka naman lahat makita ko ay situational causes, ha? Ang dami natin pinag-usapan. Okay? Yan, ito lang din yun. Basahin nyo na lang. Mababalikan nyo naman itong PowerPoint kasi naka-record siya. Common errors in judgment. Una, halo effect. Initial understanding ng positive trait ng isang tao is used to infer other uniformly positive characteristic. Hindi ba? Minsan, kapag maganda yung impression sa atin ng isang tao sa una, na napipintahan niya yung mga susunod. Kahit minsan mali na. Pangalawa, assume similarity. Pag nakikita natin pareho tayo, nagugustuhan natin yung isang tao. Mas madali sa atin yung isang taong matanggap.
Pangatlo, may concept din ng self-serving bias. Ito din, internal tsaka external to. Internal self-attribution tsaka external self-attribution. Kapag umaayon sa atin yung sitwasyon, okay, nagkakaroon tayo ng internal self-serving attribution or bias. Example, midterm exam, hindi ka nag-aral. Ginawa mo, hinulaan mo lang yung madaming sagot mo. Yung hula mo nga ay saktong ang dami mong tinama. Anong ginagawa natin doon? Wala, magaling talaga ako Sorry na lang kayo. Diba? Kahit hinulaan mo lang. Diba? Ganun siya. Pero, nagkakaroon din tayo ng self-serving bias kapag hindi umaayon sa ating sitwasyon. Ito, very common to sa sports. Kunyari, basketball, volleyball. Talo. Lagi ko itong narinig. Talo. Anong laging dahil? Wala. Luto ang laban. Bayad yung referee. Diba? Ganun lagi naririnig natin. Sasabihin, luto daw ang laban, bayad yung referee. Tapos pag nakita mong score, 20 sila, ang kalaban, 80. Paano naging luto yun? Okay? Hindi ka lang talaga nag-practice. Diba? Nakakarinig kayo ng ganyan. Okay? Walang luto doon. Okay? Walang luto doon. Naintindihan? So, yun. Ganun siya. So, part 2, social influence in groups. Una, what is a group? Una, it is composed of 2 or more members. Walang group na iisa yung member. Pag nakarinig kayo na magti-team building lang kami, tapos tinanong, sino kasama mo? Ako lang. Magpagamot ka na pag ganyan. Team building ko lang mag-isa, hindi pwede yun. Diba? Group, usually meron silang common aim or common goal. Okay, and they are interdependent. Tandaan nyo class, sa social psychology, we can still observe individual behavior within a group. And meron siya. Pagdating nyo ng third year, may di-discuss kayo sa group na social facilitation, tsaka social loafing, magkaiba siya. And syempre, sa isang group, may norms, may sinusunod. Okay? That's why we conform. Kasi, when we do not conform in a group, pwede tayong maparusahan. Pwede tayong outcast. That's why, in groups, conformity is very important. Okay? Okay, si Solomon Ash nag-experiment. Papakita ko na nga lang sa'yo. Hirap kasi explain minsan. Wait. Ako sa YouTube kung meron pa. Ash experiment. Ayan, meron pa. Sakto. Yan. Kita nyo class? Okay. Panoorin nyo muna. Ito yung this is about conformity. This is about conformity. Wait lang. Lagyan ko ng ng subtitle. Wag na pala. Wait lang, ulit.
Okay. So, yun ang Ash experiment. Ano? Na-resolve la sometimes conformity is very dangerous. Napaka-delikado minsan ng conformity. Ano? Um, minsan nagagamit siya sa masama. Ano? May mga may mga cultic religions, yung mga religion na style kulto na minsan degrading o masama na yung pinapagawa sa grupo nila. Kasi kapag nag-deviate ka, mapaparusahan ka. Minsan kapag nag-deviate ka, igagaslight ka. Okay? Igagaslight. May mga ganyan na cultic religion. Ano? Example, Apollo Kibuloy. Diba? Minsan pumapayag yung parents. Alam niyo naman siguro yung ano-ano. Yung human trafficking tsaka sexual trafficking. Pumapayag yung parents minsan. Yung mga members na katabi, matulog. Ginagamit pa ang Diyos to justify their immoral act. Nangyayari siya. Conformity. Okay? So yun. Why do we conform? Una, characteristic ng group. Lalo na kapag high status yung group. Kapag kilala, kapag sikat. Meron din, conformity is significantly higher when people must respond publicly than when they can do so privately. Pero minsan, may private acceptance, may private compliance, pero hindi nila tinatanggap privately. Publicly pinapakita, pero privately hindi. Nagko-conform tayo kapag una, ambiguous ang task. Hindi tayo sure, uncertain tayo. And yung unanimity ng group. Unanimous. Majority. Yan, di ba? Kaya delikado ang conformity. Di ba? Majority. Yan, 31 million. Di ngayon, nagkakandaletse-letse tayo. Di ba? Sa 31 million na yan. Even before that. Di ba? Yeah, unity. Unity. Yan ang unity, di ba? Yan, di tayo ngayon nagsasuffer. Okay, just because everyone is doing it, it doesn't mean it's right. Principle yun, di ba? Just because everyone is doing it, it doesn't mean it's right. Wala sa majority. Okay, wala sa majority. Okay. Yan, yun nga nabanggit ko kanina kasi may consequence. Ano? May consequence when you do not conform in the group. Minsan kasi paano ba nangyayari compliance? Minsan foot in the door.
Okay, this is followed by, begins with a small trivial request. Minsan, kunyari, baka naman nabigyan mo ko ng ganito, ganyan. Minsan nagsisimula sa maliit, palaki ng palaki. Diba? Ganyan. Some people, lalo na yung mga manipulative, yan. Huwag nyo gagamitin to sa iba, ha? Baka gamitin nyo mo to. Okay? Magamitan kaya to ng foot in the door or door in the face. Huwag nyo gagamitin to. Okay? So, yun, pag foot in the door, nagsisimula sa maliit, tapos palaki ng palaki yung request. Okay, to maintain consistency with your new self-perception. Napakabait mo naman pala, natutulungan mo. Yan. Okay. Yung isa naman, door in the face, opposite. Ang hinihingi agad na tulong malaki. Okay. Natatanggihan ng tao. Tapos ay paliit ng paliit. Okay. Ginagamit to sa manipulation eh. Hindi niya maano. Baka, hindi mo ba, kunyari, pingin 10,000. Agad na, 10,000. Hindi ko kaya. Kahit ano na lang, siguro, 8,000. 6,000. Yan. Magko-comply ka kasi, pinaliit naman niya yung pera. So, ibibigay ko na. Yan. Baka gawin niyo to sa mga nanay niyo, pingin 500. Kung hindi nyo kaya, 400 na lang. Isip sila ng ano. Isip sila ng pwedeng gawin. Okay. So, door in the face. Ano pa ba? That's not all. A salesperson offers a deal at an inflated price. But before you can respond, they sweeten the pot by offering an incentive. Yan. Nire-recommend sa mga salesperson. Sale po kami sir. Pag 50% off. Okay. Tapos pag binili nyo, may free umbrella kayo. Yan. Kaya pala sale, dinidispose na. Diba yung material. Okay. Yung isa pa, not so free sample. Okay. Norm of reciprocity. Anong binigay ko sa'yo, balik mo sa akin. Okay. So, yun. Naalala ko dito sa so free sample. Very kumunta sa mga simbahan na yung mga simbahang sikat na meron dito sa na experience ko sa Manawag. Punta ka simbahan, bigla na lang magbibigay sa iyo ng magsusuot ng bracelet na rosary. Diba? Sir, libre po yan, libre. Mamaya, baka naman po makahingi ko ng donation. Yan. Ganon siya. Not so free sample. Okay? Ang dami kayong nauuto sa ganun. Diba? Sino na nauuto ng ganyan? Meron na siguro. Pwede siguro, not so free sample. Okay? Binigyan ka lang ng bulaklak. Okay, tapos sabi sa'yo, kain naman tayo sa McDo, ikaw naman bayad. Pwedeng ganon. Okay, tinulungan ka sa project. Okay? Hindi, okay lang. Okay lang na okay lang, basta nakatulong ko sa'yo, tapos magtatanggal, gutom na ako. Tapos mo tayo McDo. Pwedeng ikaw muna yung magbayad, tinulungan naman kita eh. Pwedeng ganun. Not so free sample. Okay? Yan ha, pag hindi nyo pa naintindihan yan, pinapasimple ko na yung mga example. Ito, Stanley Milgram. Obedience. Medyo mas mabigat to. Yung isa kasi conformity. Kung panoorin nyo to, mas madali maintindihan sa video.
Okay, naintindihan nyo? Kaya lumalabas pala yung ano ko, pinapanood. Maganda tong kantang. Nag-segue. Ang ganda tong kantang to. Yan. Glacier. Ang ganda yan. Promise. Okay, sige. Um, so that is obedience. Yun nga, sinasabi ko, very dangerous minsan ng obedience. Kasi yun nga, sometimes we follow. Lalo na kapag figure of authority yung nasasabi. Okay? Ayan. Ito lang din naman yun. Ito lang din naman yun. So, read it. So, part 3, prejudice and discrimination. Tingnan nyo. Narinig nyo na tong words na to. Stereotype. Yeah. Prejudice, tsaka discrimination. Stereotype, belief siya. Tandaan nyo, ang stereotyping thoughts. Ang prejudice, feeling. Kapag pangit yung stereotype mo sa tao, negative yung feeling mo sa kanya, hatred. And, dahil may ganun ka, yung behavior mo sa kanya, maltreatment. O nagkakaroon ka ng discrimination. Okay? Meron din tayo class, self-fulfilling prophecy. Dahil may stereotype ka sa tao, may prejudice ka sa tao, and you discriminate that person, ang nangyayari, minsan, na namimit na expectation mo, namimit yung expectation mo ng mga taong yun. Nangyayari, sabi ko na ganun siya Diba? Example, in America, a lot of African Americans are being discriminated. Okay, di ba? May stereotype sa kanila na they are rude, they are bad, they are criminals. So, madaming tao ay negative yung feelings about them. And sila lagi ang victim or target ng discrimination. Di ba? So, saan nanggagaling yung prejudice? Observational. Nakikita. Okay, Albert, not Albert. Albert Bandura, observational learning theory. Okay? Bata pa lang, na-feed, for example, ng parents o ng media. Ganon. Okay? Walang pinanganak class na racist. Nakikita yun sa matatanda through observational learning. Okay? Hindi tayo na-divide ng color. Pero yun nga, nakikita sa matatanda. Yan, kaya nagkakaroon ng prejudice. And yung social identity theory, mahilig tayo sa ganito. Yung in-group tsaka out-group. In-group kami, member ako nito, mas magaling kami. Kapag hindi kasama ng member namin, iba ka. So, magkakaroon ako ng discrimination sa'yo, magkakaroon ako ng prejudice sa'yo. Kasi hindi ka namin kamiyembro. Example, hindi ka namin ka-churchmate. Okay, so may mga ganun. How can we reduce? Increasing contact. Okay. Example, nung una kong year sa teaching, ito yung base din dito. Base din dito sa ba nanggagaling yung prejudice. Nung college kasi galing ako sa institution na very conservative. Pag relationship, mabait na lalaki lang. Yun kasi yun yung upbringing sa akin. Nung first year of teaching ko, nagugulat, culture shock ako pag nakakita ko ng estudyante ko, same-sex yung partner. Parang hindi naman dumating doon sa masama yung tingin sunod. Parang, talaga ba? May ganun ba talaga? Okay, ganun yung reaction ko. No first year ko of teaching. Ngayon, wala na. Kasi, increase yung contact ko. Almost every semester, every year, nakakakita ako ng ganun estudyante. Ko. Walang kaso yun sa akin. Okay. Mas maigi nga, magmahalan kayo. Wala kayo, basta wag kayong gagawa ng masama. Diba? So, yun, kasi may increased contact. So, nabawasan yung prejudice ko. Hindi pa siya prejudice kasi wala naman akong hatred Nabawasan yung stereotyping ko. Na dapat sa relationship, babae at lalaki lang. But no, it doesn't work that way. Lalo na ngayon. Pwedeng same sex.
So yun, di ba? Making values conspicuous. Parang reminder sa atin na tingnan mo muna yung values mo. Tingnan mo muna yung belief system mo, principle. Providing information, tsaka reducing stereotype threat. Okay. Part 4, positive and negative social behavior. Okay, what indicates attraction? Pati ba naman, Sir Love, ay sinapsychologize din? Yes. Okay? Paano ba nagsisimula ang attraction? Una, proximity. Kapag malapit ka sa tao, in time and space, mas mataas yung likelihood ng attraction. Kapag lagi mo nakikita, araw-araw, sa school, sa classroom, yan. Pangalawa yan, kasama din, exposure. Okay? Pangatlo, pag meron kayong mga similarities, it can predict attraction. Pang-apat, physical attractiveness. Huwag na tayo magloko na, sir, hindi po ako natingin sa sa panlabas na anyo. Okay? Nek-nek mo. Okay? Hindi siya totoo. Psychologically, hindi siya purely totoo. Sinasabi ng psychology na, no, we also look at physical attraction. Ayokong masyadong kasi, may spoil, pan third year to, pan third year. So, may mga indications kasi. Pag naging third year kayo, maaral nyo to. Kung sino man maging teacher nyo, baka kasi tagal pa nun, 2 years pa, baka wala na ako dito. Hindi ko alam. Okay? So, yun. So, physical attraction. So, anong theories of love? Passionate tsaka companionate. Passionate, di ang namumutawi dito, physiological arousal. Pag nakikita mo yung crush mo yan, tumitibok yung puso mo. Kinikilig. Okay? Psychological interest. Parang siya na lang lagi yung tumatakbo sa isip mo. Okay? Lahat ng makita mo, siya ang pinapaalala. Okay? Pero, reminder, it peaks quickly and tends to decline. Lumilipas din yan. Okay? Lumilipas din yan. Kaya kunyari, may nagkakakrush sa inyo, patay na patay sa inyo. Ayaw nyo naman, sabihin mo, lilipas din yan. Okay. parang in-invalidate na Facing lang ako sa buhay mo, makakalimutan mo din ako. Okay? Lilipas din yan. Sabi, gutom lang yan. Okay? So, yun. Ang isa naman, companion. Yan, maseryoso to. Companion kasi hindi na siya more about feelings. Hindi na siya more about kilig. Ito na yung connectedness, particularly mas malalim commitment. Okay, it grows and it endures. So, mas malalim tong companion niya. Okay? Yan, ano bang components? Yan, intimacy. So, yan, liking, kinikilig, crush phase, yan. Pagkatapos ng liking or intimacy, passion. Yan. Sometimes, physical closeness. Laging gustong kasama. Okay? Holding hands while walking. Diba? So, yung mga ganyan. Yung affection. Talaga minsan, dinidisplay. Okay. Hindi ko alam kung parang dati naman, hindi naman ako ganito. O hindi ko alam dahil siguro natanda na ako. Minsan, naiinis na ako sa mga ganito. Minsan makakasalo, ano ba yan? Arteng-arte. Yung mga ganun. Ay, sobrang, parang parang kung makalingkis minsan sa partner na sa public place, siyang siya na. Okay? Hindi ko alam kung tumatanda na ako o nakakaiyamot lang. Okay? Siyempre, wala namang masama. Pero siyempre, limitahan. Ha? Limitahan. Ha? Pag kayo ay ganyan, tapos nakita ko sa public place, kakalimutan kong magkakilala tayo. Okay, kidding aside. So, madami,
ito din, mas seryoso to. Example, sex, even, involvement ng sex. Madami kasi, hanggang dito lang. Sa number 2. Okay? Mas malalim kasi yung number 3, yung decision and commitment. Paano pag wala ng kilig? Paano pag wala ng affection? Okay, ang question ba ay, can you stay? Okay, because love is not just feelings. Love is not just emotions. They are actions, they are commitment. It is choosing despite of what you feel. Diba? Pero class, kung nandaan nyo, pwede naman siya. Hindi, yung kasing iba hindi na diniscuss. Meron pa dyan infatuation, fatuous, empty love. Pwede naman siyang minsan mag-coexist with each other. You can be committed na nakakaramdam ng passion. Diba? For example, ang tagal nyo na, committed na kayo sa pero minsan kinikilig ka pa din. Diba? Sana all. So yun, pwede siya. Pwede siyang combination ng mga ganito. Hindi lang naman kailangang stick lang sa isa. Okay. Aggression, meron din. Sino sa tingin nyo in gender ang mas aggressive? Babae o lalaki? Sino sa tingin nyo ang mas aggressive, babae o lalaki? Siyempre sasabihin ng mga babae, lalaki. Okay? Sasabihin ng mga babae, lalaki, hindi mo papatalo ang mga yan. Pero huwag kayo mag-alala, dahil hindi kayo nagpapatalo, may form din kayo ng aggression. No? Hindi pwedeng uungusan namin kayo. Siyempre hindi kayo magpapatalo. Ang mga lalaki, physical aggression, lalaki. Lalaki talaga. Pero pag relational aggression, mga babae. Hindi ako nagsabi nito ha, social psychology. Paano ba pag relational aggression? Magbibigay ako ng example. Parinigan sa Facebook. Minsan ang pinaparinggan nakapost sa notes, nakapost sa story. Okay, yan. Siraan. Di ba? Mas prevalent yung aggression na yan sa babae. Di ba? Syempre hindi pwedeng kami lang. Pati kayo. Sa ano naman sa aggression, magkaiba lang ng means o expression ng aggression. Bakit ba nagkakaroon ng aggression? Instinct. Nasa genes natin. Okay, nasa genes natin. Syempre, survival of the fittest. So, inherently, nasa gene natin siya. Frustration and aggression. Frustration produces anger, which leads to readiness to act aggressively. Pero tandaan nyo, class, ang frustration, hindi pa siya aggression. More on sa thought pa siya and emotion. And observational learning. Natututunan ng bata. Kapag nakikita sa bahay na, for example, palamura o pananakit yung nakikita sa magulang, pwedeng matutunan ng bata yun. Madaming ganyan. Okay? Madaming ganyan. Okay? Meron din naman concept ng altruism. So, what is altruism? So, helping or pro-social behavior. In helping, una, we notice the event. Then, we interpret the event as an emergency. Then, we assume responsibility and we implement help. Okay? Pero minsan, meron tayong tinatawag na bystander effect. Tingnan nyo, minsan intriguing pag nakakita kayo sa Facebook. Bakit walang tumutulong? Ang daming tao. Nakita nyo na ba yung ganon? May nakita na kayong video na ganon. Parang, how could people be so heartless? Why? Ang daming tao, wala man lang tumutulong. Again, class, meron tayong tinatawag na bystander effect. Ano nangyayari? Itong principle ng bystander effect, class. Sa pagdami ng bystander, sa pagliit din ng tsansa na may tutulong agad.
Okay? Sa pagdami ng bystander, sa pagliit din ng chance na may mag-respond agad ng tulong, nagkakaroon ng pluralistic ignorance. Yun yung isang term sa social psychology, pluralistic ignorance. Kasi ang iniisip nyo, baka naman hindi seryoso. Ay, baka naman, mas kaya niya. Lahat ganun ang iniisip. Kaya, hindi agad nakakatulong. So, yun yung explanation class. Bakit? Bakit wala agad tumutulong? Meron tayo kasi class, susceptible tayo sa bystander effect. The more people present in an emergency situation, the less personal responsible each individual feels. And therefore, less help ang pwedeng i-provide. Okay, question. Isang oras din Question, clarification. Naintindihan ba ang ating discussion today? Okay. So, ang gagawin natin muna class, yung first two, yung thinking language and emotion, tsaka yung thinking language and intelligence, tsaka yung motivation emotion, i-online quiz ko na lang, ha? Tapos, yung sunod na dalawa, yung personality, tsaka yung health psychology, sa sunod nating meeting ay, kasama na pala to, social psychology, sa sunod nating meeting, face-to-face yung quiz. Okay, so within this week, ipopost ko yung online quiz. Okay? May question, may clarification?